What's up, what's up? Ngayon, may training tayo 2.5 hours pero zone 1, zone 2 lang, kaya makakapag-video tayo, easy lang. So, kung naghahanap ka ng channel about duathlon, kung tumatakbo ka, nagbabike, and sikat na naman ngayon yung duathlon, gusto mong itry na maglaro ng duathlon, sana makatulong ako sa'yo sa lahat ng mga magiging training mo, and mag-share tayo tungkol sa duathlon. I-share natin lahat ng mga naging experience natin simula 2017 hanggang ngayon. I-share ko dito yung mga nagiging training ko sa run, training ko sa bike, training ko rin sa brick, and lahat yun ipaliliwanag ko tungkol sa mundo ng duathlon. Pero hindi pa ngayon, isa-isa ko muna ipapaliwanag yan. And ngayon, ano nga ba yung duathlon? So, ano nga ba yung duathlon? Yung duathlon is two discipline na run and bike. Yung iba kasi medyo nalilito pa. Akala nila yung duathlon is run bike lang or bike run. Pero ang duathlon is run, bike, then run. Dalawa lang yung discipline niya, pero tatlo yung gagawin mo. Kadalasang distance sa duathlon. Minsan, meron mga series na tinatawag sa duathlon. Meron leg 1, leg 2, and leg 3. Ang kadalasan talagang distance ng duathlon is 3 km run, 20 km bike, and 3 km run. Yung iba naman, kahit sa leg 1, ginagawa nila 3 km run, 30 km bike, and 3 km run. Minsan, nasa 2 km yung last run, minsan 2.5 km yung last run. Saan naman ginaganap ang duathlon? Dati, ang ginagawa talaga yung duathlon sa Clark, sa Pampanga. Tapos minsan dito sa Nuvali, minsan sa Eagle Ridge, diyan sa 13, kung di ako nagkakamali, 13 yata yon. Tapos ngayon na lang naman ginagawa yung duathlon sa Bermosa. Nagsimula ako mag-duathlon 2013. Yan ang unang-una kong sali ng duathlon. Ang distance pa nung una kong sinalihan parang leg 2 yata yon. Pilipinas duathlon pa. Pildua yung iba tawag nila, Pildua. Ang sinalihan ko noon 6 km run, 30 km bike, tsaka 3 km run. Mahirap. Totoo lang, mahirap maglaro ng duathlon kasi ang hirap ng tatakbo ka na, magbabike ka pa, tapos tatakbo ka uli. Yung sa pagbabike nga lang, hirap na ng mahaba. Tapos sa takbo, ang hirap din naman. Kaya yung pagsasabay mo pa, dalawa pa yung gagawin mong takbo at isang bike, napakahirap. Pero syempre, lahat naman yan nakukuha sa ensayo. Wala rin akong coach dati. Nagsimula akong tumakbo, wala akong coach. Nagsimula akong magbike, wala rin akong coach. Nagsimula akong maglaro ng duathlon, wala rin akong coach. Talagang yung mga naging teammate ko lang, ayun na yun talaga yung mga napagtatanungan ko. Sa mga gustong pumasok ng duathlon, huwag kayong matakot kasi katulad ko, hindi naman ako runner nung pumasok ako ng duathlon. Wala akong experience tumakbo nung high school, elementary, college. Hindi naman ako naging runner, hindi rin ako naging athlete ng track and field. Basta wala akong experience sa running. Umasa lang talaga ako sa Google tsaka sa YouTube. Tapos nung marami ako nakilala kung paano yung mga tamang pagtakbo, tamang training sa pagtakbo, paano lumakas. Yan yung mga naging teammate ko na, yan na yung mga naging mga naging mentor ko. Sa pagbabike, nagsimula ako magbike 2012 long ride lang talaga kami noon. Nagsimula akong mag-compete talaga ng duathlon ng competitive 2017. May mga ka-teammate kasi ako dati, rising sun na kami noon nung naging competitive ako 2017, 2018, 2019. Tapos diba nagkaroon nga tayo ng
pandemic, almost 2 years din yun, 2020 tsaka 2021. Pero nagbalik na kami ng duwatlon na laro 2022. Nung 2017 hanggang 2019, doon talaga ako nag-goal na gusto ko talagang manalo. Pero hindi naman agad-agad, syempre. 2017, doon ako nag-goal na na gusto ko mag-top 10, ay mag-top 20. Gusto ko mag-top 20, gusto ko mag-top 10, mag-top 5, tapos gusto kong manalo. Tapos yun talaga, naging sayo talaga ako noon, halos lahat. Nagtanong ako sa team ko, nagtanong ako kala Ramonito, kala Marvin, shoutout sa inyo, pati kay Eric. Siya pa yung nag-handle sa amin noon. Kilala niyo yan si Eric. Yan si HC Maverick ng Daang Reyna, yung naka-MTB na may aero bars. Yan yung mga napagtanungan ko kung paano lumakas sa bike, paano lumakas sa run, paano yung ganto, paano yung ganyan. Hindi naman nakakahiyang magtanong kasi kung gusto mong lumakas. Kaya sa mga papasok ng duwatlon, mga nahihiya magtanong, huwag kayo mahiya kasi part talaga yan. Kung gusto mong lumakas, sabi nga nila, kung gusto mong lumakas, matuto ka magtanong. Kasi lahat naman ng mga malalakas ngayon sa duwatlon is hindi naman yan pinanganak ng malakas na talaga. Parang sa akin hindi naman hindi ko sinasabing malakas ako Parang sa akin nga wala akong experience sa lahat. Hindi ako kumakarera. Hindi ako kumakarera ng panran, hindi ako kumakarera sa criterium noon. Puro lang ako long ride noon simula 2012, 13. Tapos na-stop ako ng 14 tsaka 15. Bumalik ako ng 16 pero pa yon. Ilang months pa lang ako nagbabike noong 2016. Kaya sa mga papasok, huwag kayong mahiya, maglaro lang tayo na maglaro. Tapos tanong lang tayo ng tanong kung ano yung mga tungkol sa duwatlon, paano tumakbo, paano magbike, mag-training. Yan guys, sa mga nakapanood ng pang 5th video natin ngayon, sisipagan ko mag-upload tungkol sa duwatlon. Sa next video ko, gagawa ko ng disclaimer video kasi hindi naman ako coach naging competitive lang talaga ako kasi baka ma-misinterpret ng mga manonood na sino ba to? Di naman to coach or di naman to Philippine team, di naman to pro, di naman to elite. Kaya gagawa ko ng disclaimer video tungkol doon sa mga nasabi ko na yon. Sa ngayon, sa mga nakapanood, maraming salamat. See you soon guys. And kung hindi ka pa nga nakasubscribe, subscribe ka na para sa lahat ng mga share nating video about sa duwatlon mapanood mo. Maraming salamat. See you next video. Bye.